Magsiluhod po tayong lahat ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Bawat anak niya na hindi mawawangisan sa damdamin niya. Kaya mga mahal, nawa ang patuloy na paghahanap ng katotohanan ay siyang maging bukas diwa kanino man upang sa gayon sa palalim na karunungan niyong makakamtan, maunawaan niyong tunay na buhay. Parang laging nanggugulat siya. Parang laging may tanggalin na nga natin. Ba problema niyan? Nanggigising lang po. Salamat sa Panginoon. Natuwirang napapatotohanan ko po na bago ako lumuwal, ay talagang naririnig ng Espiritu ang aking tinuturan. At naririnig niya lahat ang pinag-uusapan ng mga lingkod niyang naturingan. Kanina po, bago ako lumuwal sa internet, sa computer, may dinulog ako sa Ama. Sabi ko, kung kalooban mo po, Panginoon, na talagang ako'y magtala ng iyong mga mensahe sa pamamagitan ng computer, sa internet, ikaw po ang tuwirang maghari at manguna, sapagkat ganang ako'y walang karunungan, wala akong kaalaman, at ipadama mo sa akin ang wagas mong pagmamahal. Pagbungad pong ganun, pagbukas ko sa Facebook, ang nabungaran ko yung mensahe ng aking mga alagad. At habang binabasa ko yung isa, tapos ay nagmensahe na, tumawag naman yung nasa Japan. Sabi ko, talagang buhay ka, Diyos naming pinaglilingkuran. Siyempre po, bilang halimbawa, katulad ko, isang lingkod na mahirap, na walang kakayahan, na kung ipaglalaban mo lang ay ang katotohanan at kung walang maniniwala sa'yo, para kang kahabag-habag kung susuriin mo yung sarili mo, Pero salamat sa Panginoon, hindi ko po kinahabagan ang sarili ko. Hindi ko nararamdamang mahabag ako sa sarili ko, sapagkat pinakikita ng Panginoon na talagang pinadadama niya ang pagmamahal. Kaya salamat po sa inyo, sa mga nagbabasa, pumaparito, sa mga alagad ko na tuwirang nakikibaka, na kumisan nga po yun si Arlene na taga-type. Minsan sabi niya sa akin, Apo, bakit sabi ko sa kanya, ay patawad po, mahirap magsinungaling. Sabi niya, nararamdaman mo naman damdamin ko. Ayaw pong gumalaw ang daliri ko sabi niya.
sige nga kako, ano ka, tingnan mo. Sabi niya, ay, tatawa sa akin, titignan ako. O sige, sige, wag ka na magkasala. O sige, lipat mo na nga ako sa, natin, mag-ano na tayo. Sabi ko, salamat po sa iyo, Ama. Pinakikita mo lang sa mga alagad ko na talagang yung tapat at totoo sa akin. Pinadadama mo na nararamdaman nila kung papaano ka ba maging isang Apo Conching. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at yung mga nasa ibang bansa, kapag kaya po minsan wag niyo iniisip na ako'y umiiyak, kawawa ako. Wag naman po. Kasi minsan hinihiling ng pagkakataon na hindi ko po alam yun. Kinukwento ko nga po bago ako lumabas kay kapatid na Ana. Alam mo, kaya ngayon lang ako lumabas, nakinig ako ng mensahe. Sabi ko, Panginoon, tatapusin ko po para hindi na maputol, maunawaan kong lahat yung mensahe. Tatapusin ko na po. Kaya nananalangin sila, nagpupuri, tapos nag-praising song na, tapos nagbabahagi na nung ako'y lumabas. Kasi nga po gusto kong manamnam yung mensahe. Ngayon, pag napanood ng mga nasa Amerika, ay, ba't ikaw umiiyak siya po? Sino na naman ba ka nagbigay? Kala po nila, pag umiyak ako may nagbigay na naman ng problema sa akin. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, hindi ko nga alam kung minsan yung umiiyak ako. Paniwalaan po ng tao, maniwala po siya, hindi talaga namang pagtindig ko rito basta pag binuksan ko yan ayan, bahala ka dyan kung ano ba yung sabi ko sa Ama, kayo na pong bahala kasi wala naman akong karunungan, di po ba? Ayaw ko magkamali, ayaw ko magkasala. Kaya lang talagang makapagtatanong ka, ano po, bakit nga ba may mga taong ganun? Talaga pong di nawawala sa tao yun, ano? Sabi ng Panginoon, paglingkod ka magpakababa ka. Tsaka, kung ano yung nararapat na kaukulan na mensahe ng kapahayagan, siyang iulat mo. Hindi yung para sa sarili mo yung iuulat mo dito. Kasi po, ang hinihingi ng pahayag sa, halimbawa po, nagbasa ka dyan, yung inuulat mong pahayag, halimbawa, verse, yung sulat sa mga Hebreo, binasa mo, yung nauukol na mensahe dyan ang ibigay mo. Hindi yung nauukol sa sarili mo kasi hindi po tama yun pag nasa malalim ka na, pag naunawaan mo na, halimbawa po kayo, nagbasa ako dito, ang kinuwento ko yung mga artista at mga matutuwa po ba kayo? Subalit, yung mga may pandama, yung may pagkilala sa Panginoon, pag ang binahagi yung kaukulang mensahe, di po ba galak na galak ang puso nyo, naunawaan ninyo? Ano po? Kaya yung po ang dapat magpalalim tayo. Palalimin natin ang kaukulan para sa karunungang mula sa Ama. At wala pong pagkukuhanan niyan maliban po ang ating Panginoon. Walang-wala po. Totoong-totoo po. Kaya po nung hindi niya pa ako pinahihintulutan na magbukas yan, si kapatid na Ana, nauna yang alagad, hindi po ako laging nagbabasa, sapagkat hindi niya binibigyang kaukulang ako'y magbasa. Subalit ngayon, iniuulat niya na po at binibigyan niya ng pahayag, pagbukas mong ganyan, siya mangungusap doon, hindi ikaw ang sa sarili mo. Sapagkat pag sa sarili mo, kung ano yung alam mo, yun lang ang ibibigay mo bilang sa sarili mo, di po ba? Subalit kapag ang Espiritu ang nangusap, siya magbibigay ng pahayag nun, tama ba? Kaya kayo pong lahat, halimbawa pag nagsisimba kayo, pag maganda yung mensahe, yung homily, di ba tuwang-tuwa ang puso nyo? Dahil nakakaunawa
nagsawa na kayo, damang-dama ninyo yung kalooban ng Ama, yung kagustuhan niya. Kaya pinagsusumikapan, pinagsusumakitan po bilang isang apo kunching na kung ano ang kalooban ng Ama sa mga mensahe niya ay siyang maihayag. At sa totoo lang po, napakinggan ko po yung hinayag na sa totoo lang po, kung ako lang ayoko nang magbasa ng Biblia, totoo po yun. Sapagkat nakakatakot po. Kapag binasa mo yan, pagkatapos iniligaw mo yung tao, ikaw na nagligaw ang mananagot sa Ama. Kaya nakakatakot po. Kaya ayoko pong managot. Ayoko kayong sagutin. Tapos ako ang mapaparusahan. Diyos ko at Ama ko, anong silbi ng pagpapagod kung wala naman akong bayad sa inyo? Tapos mapaparusahan pa ako kung ang adhikain ko lang naman ay sumikat ang pangalan ko at magmagaling sa inyo, di po ba? Sayang naman po yung oras ko na ginugol doon, na sinayang. Sa totoo lang po, lahat halimbawa na mga hinirang Espiritu mga tagasunod mo, yung mga kasama mo, ay natututo po. Tama po ba? Sapagkat hindi ito kayamanang panglupa na kakamkamin mo. Kailangan ipamahagi mo. Kaya ang bawat nabahaginan at nakinabang, isang kasiyahan ng kaluluwa mo, kagalakan ng damdamin mo. Tama po ba? Kaya nga, nakakahanga at tunay na nakakapuri, kapuri-puri at parangal sa Ama sa mga taong ginagamit niyang nagpapakatotoo. Ako po ay naghahanga din, humahanga rin. Nagpapasalamat sa Panginoon at may ganun. Kaya pag halimbawa, may napakinggan akong mensahe, halimbawa po, yung tao nagmensahe hindi sa kanyang kapaboran sa sarili niya, galak na galak po ako. Totoong-totoo po, sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapurihan, ang siyang lagi mong iaangat, ihahayag. At ikaw naman na anak niya, na nagpupurit, nagpaparangal at naghahayag ng kanyang kadakilaan, patuloy kanyang binabahaginan ng karunungan kung papaano matutunan ng kapwa mo ang para sa kanilang kaligtasan. Alam niyo po, masarap kapag nasusunod mo. Mahirap kung hindi mo masusunod dahil parang ikaw na rin ang may kasalanan sa sarili mo. Ikaw na rin. Kaya sabi ko nga po sa mga alagad, kayo na ang tumalikod sa kung ano ang dapat niyong talikuran. Kayo na ang umiwas sa makapagkakasala. Hindi ang kasalanan ang iiwas sa'yo. Hindi ang tukso ang lalayo sa'yo. Ikaw mismo. At napakabuti po ng Panginoon. Itinuturo niya yung tamang pag-uugali. Yung magandang pag-uugali na ang tunay na lingkod, sa totoo lang po, tatapatin ko kayo. Bayaan mo ang kapwa mo ang magpuri sa'yo, ang pumuri sa'yo, ang mga landakan sa'yo. Huwag yung sarili mo. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, siyang lagi mong pararangalan. Siyang lagi mong itatanghal. Yung gawa niyang kabutihan, yung gawa niyang kadakilaan, yung gawa niyang kabanalan, ang siyang lagi mong sasambitin na lingkod. At sa sarili mo,
yung nakadama, nakakilala, at nagpapatotoo na ikaw ay lingkod ng Diyos, sila ngayon ang maghahayag para sa iyo. At yun po ang katotohanan. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon na lahat ng pinagdaraanan ay mayroon naman pong ganting kasiyahan, ganting kagalakan. Kung iisipin niyo po, ilang buwan na lang bago mag-anniversary. Po, kahit na ito na lang, hindi pa ganyang karami yung mga tagasunod nung una Kahit ito na lang po. Sa makatwid, di man po pinarami, libo-libo bawat araw. Masaya na po ako. Sapagkat kahit papano, umaandar ang gawain. Hambing sa sasakyan, umaandar. Sapagkat may nagmamanibela. Tama po ba? Ang bahagi ng Panginoon ay lumalawak, umuunlad, kahit hindi pa yaong umaunlad na maunlad. Kaya maraming salamat po. Napakabuti ng Ama. Kaya ang bawat nakinabang sa Kanya, hindi po kay sa akin nakinabang, kundi sa Kanya. At nagpupuri ako at nagpapasalamat, isa ako sa ginamit para maglahad ng mabuting balita. Walang halo pong pagpapaimbabaw o dili kaya ay parang pagpapakababa naman na pagmamagaling. Alam naman po ng Diyos yun Hindi po malilihim yun. Alam po niya yung pinipili mo, yung pinaglilingkuran mo, yung mga nakakasama mo. Alam din po niya yung kung paano mo yun adhika, kung ba't mo hinadhika yun, na talaga bang bukal dito sa puso mo, na talaga bang kaya mo nagagawa yun dahil talagang damang-dama mo siya at yung atas sa iyo hindi mo matutulan o may iba pa. Alam po ng Ama yun. Mahirap po talagang magsalita. Kung minsan may binabahagi sa akin, ano namang karapatan ko? Lalo na kung matalino o may kakayahan sa iyo yung tao. Alam niyo po, pagka ganun na may miniminsay sa akin, hiniling ko na lang po sa Ama. Siya nang bahala. Binababahala ko na po sa Kanya, lalo na kung ang ipatutuwid sa akin magaling. Sabi ko, bahala na po kayo. Subalit kung talagang aatasan mo ko, magalit man sa akin, tatanggapin ko po. Kaya lang bahala ka na rin sa akin. Ganun po ako humiling. Hindi yung naku, hindi ko na po kailangan sabihin pa lahat-lahat, Basta ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At paano nga ba lumaganap ang salita ng Ama? Ano nga ba ang salita niya? Sa pasimula ay salita, nilakipan ng gawa. Tama po ba? Sapagkat tulad ng mga nilikha niya, karagatan, sabi niya, tubig at tuyo, sabi niya, pinagparti-parti, pinaghiwa-hiwalay, sa salita lang niya, nagaganap. Sabi niya, Noe, gumawa ka ng daong at ilagay mo ang mga pares-pares na hayop. Sinabi ba niyang puro mabuti ang ilagay mo? Hindi pares-pares, sabi niya. Sa makatwid, kung yung pares-pares na yun, masama at mabuti, magkasama pa rin. Tama po ba? At pinatupad niya yung sinabi niya. Sa makatwid, sinabi niya muna, tapos pinatupad niya. Kaya kung pagtitiwalaan niyo lamang po ang salita, at kayo ay magtitiwalang ganap na di mag-aalinlangan, yung salita po niya may kalakip na gawa. Buhay po ba ang Diyos?
Kaya halimbawa, isa kang tagasunod ng Espiritu Santo sa dakong ito. Kung tunay kang naniniwala at nagtitiwala, kanino ka ba nakikinig? Kanino ka ba makikipagniig? Direkta ka ba? O sa ginagamit? Sa makatwid, kung ginalang mo at tinanggap ang ginamit para sa'yo, at yung sinabi niya ay pinagtiwalaan mo, tulad ni Noe na sinabihan ng ama, at nang sinabi niya, tumupad siya, pinakita yung gawa na ganap dahil sa salita niyang makatotohanan. Buhay po ba ang Diyos? At paano niya yun napatupad? Basta na lang po ba sinabi niya? Di po ba sa tao niya sinabi? Kaya po, kung malalim lang kayo at lalalim pa, sadyang mahirap pong unawain kung wala pang pangunawa. Subalit habang nagluluwat na pinag-aaralan mo at natututunan mo ang kanyang bahaging salita, nawawawaan mo na, hindi mo namamalayan, unawang-unawa mo na. Bakit umulan? Bakit humangin? Bakit nagbaha? Hindi ka na maraming tanong. Puro ka nagigitla. Sapagkat alam mo na. Kaya alam niyo po, pag bumaha, wala ako sinasabi, ay, ba't bumaha? Ay, Diyos ko naman, ba't bumaha? Ay, ba't bumaha? Wala po. Sa dati, bilang tao, bilang apo kuntsing ngayon, bilang kuntsing noon, ay naku, ang dami kong tanong. Paano kaya umuulan? Ba't kaya nagkakaulan? Saan kaya nagmumula ulan? Dami ko pong tanong, walang nakasagot sa akin. Kasi hindi naman ako makapagtanong sa mga katulad sa Pag-asa, hindi ako makapagtanong. Kaya wala akong alam. Sa sarili ko lang yun. Nahihirapan lang isip ko, wala namang makatugon sa akin. Kinalimutan ko yun. Nang dumatal na ang takda na ipaunawa sa akin ng Diyos, kung saan nagmumula ang ulan, kung paano nagkaulan, kung paano bumabaha, kung paano nagkabaha, kung paano naampat ang baha, patag lang po ako. Kahit ano pa yung balita nila, nakikinig ka ng balita. Kung saan-saan. Eto po, ngayon kami sa... Wala lang. Inaalam mo lang. Subalit, wala kang pagkabahala, pagkasindak. Sapagkat alam mo, talaga magaganap yan sa buhay ng mundo. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang napakahalagang matutunan ng tao. Yan ang pinakamahalagang matutunan ng tao. Para nang sa gayon, hindi maraming iniisip na salita ng salita, salita ng salita. Manapa ang gawin mo, manalangin ka, magbalik loob ka, magsisi ka. Para nang sa gayon, isa ka man lang sa mapalapit sa Ama, isa ka ring maging isang halimbawa niyang anak, at isa kang makatupad sa kanyang kalooban. Dapat po gano'n na lang, sapagkat wala namang magagawa ang maraming salita at wala rin pong magagawa ang maraming patotoo sa sarili mo, kundi ang Ama ang gaganap sa buhay mo, na dapat mong pagtiwalaan, paniwalaan at paging dapatin mong pakikipagtotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya humango po tayo sa sulat sa mga Hebreo. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng anak na nilikha ng Diyos. Ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari
ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat ng sansinukob sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang lisanin tayo sa ating mga kasalanan, linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Ano po ngayon ang ibig sabihin nun kung di mo naintindihan? Wala lang, ganun lang. Subalit kung naunawaan mo, maliwanag na tinuran kung ano ang kapangyarihan ng Ama at kung ano ang lahat ng sa Kanya ay pinagkatiwala sa anak na ibinaba sa lupa, upang mapagharian ng tao sa lupa at papaghariin naman niya ang kanyang kapangyarihan sa bawat tatanggap sa kanyang mabuting salita, sa kanyang mabuting balita. Sapagkat ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Sapagkat ang salita ng Ama ay makapangyarihan at ang salita ng Ama ay salita ng anak, na kung papaanong hinayag sa lupa ay hinayag sa mga anak niyang minamahal. Na kung papaano ang taong tatanggap ay isa sa buhay, magaganap ang kanyang salita. Kaya't ang sino mang taong tumatanggap sa kapangyarihan ng Ama, sa kadakilaan niya, sa pamamagitan ng anak na pinagkatiwala sa lupa, upang paghariin ang kanyang mabuting salita at paghariin ang kanyang espiritu, hindi kaya siya matututo? Hindi kaya ganang siya'y matututo? Hindi kaya siya'y mababago? Mga minamahal, napakahalaga ng pagsasagawa ng pagsasabuhay. Sapagkat kung natutunan mo lang, ngunit hindi mo naman nagagawa, o halimbawa, nag-aral kang magluto, hindi ka naman nagluluto, walang silbi. Subalit may pagkakataon na kung wala kang aasahan dahil marunong kang magluto, makapagluluto ka. Subalit sa pamamagitan ng pangangaral ng Panginoon, pananalita ng Panginoon na tinatawag sa sanlibutan, ang napag-aralan ng tao na banal na salita, ang pakinabang niya ay di lamang siyang nakinabang, kundi ang kapwa niya, kung tuwirang ang natutunan niya ay maibabahagi niya at naisasabuhay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't anuman ang ginagawa ng tao, anuman ang gagawin niya, kung sinasaalang-alang niya sa pagtupad niya ang Ama ang kinilala at tinanggap niya, kung papaano ang anak na binigay sa lupa para sa lahat ng anak niya, ano bagang nakamtan ng anak na hindi makakamtan ng bawat anak niyang minamahal. Kaya nga't maliwanag na tinuran sa pangalang Jesus na makapangyarihan, ang lahat ay pakikinggan kung ganang marapat at makabubuti sa lahat. Mga minamahal ko, pagharian kayo. Kay hirap iulat, kay hirap ihayag sa mga taong di mulat sa katotohanan. May pandinig, subalit di mawawaan ang ganang aking tinuturan. May mata, subalit di maliwanag sa katotohanan na maabot nila ang kalooban ng Ama at kagustuhan niya. Subalit mahirap man para sa tao kung pagsusumikapan at pagsusumakitan itong tuparin, hanapin at tanggapin, walang mahirap kailanman. Sapagkat ang mahirap lamang sa salita, sa pagsasagawa, kung kilala mo ang Ama at tinanggap mo siya, siyang kasama mong tumutupad sa sarili mo, siyang kaakibat mong tagaganap, sapagkat ang Espiritu niya, siyang nagahari sa lahat. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Sino po ang pinag-iingat sa sansinukob? Di po ba ang Panginoong Yesus, sa pamamagitan niya na pangangalagaan niya ang buhay
lubusang sinukob tulad ng pangangalaga ng Ama. Sasabihin ng tao, wala na ang Jesus. Paano? Wala na ang Jesus sa lupa. Kung tuwiran pong alam ng tao, ng Ama ay buhay, ang Espiritu niya ay buhay, at ang Kristo ay namatay at muling nabuhay at nagbalik sa kaharian. At ibinaba ang Espiritu, maliwanag pong matalaman ng tao o matututunan ay Diyos ng liwanag na siyang tunay na tatanglaw, magbabahagi sa lahat upang matutunan ng marapat gawin, tupdin sa kanyang buhay. Mga minamahal, napakasarap mabuhay na ang damdamin mo ay totoo para sa Ama at Kristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaninang umaga po ang katanghalian, ano ang pahayag? Alin po ang pahayag? Yung pong mga tinawagan sa ubasan. Maga't hapon, Nagsimula sa alas 9 ng umaga, alas 12, alas 3, alas 5. Tama po ba? Alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Napakabuti ng Ama. Pag nilayan po rin ninyo ngayon, sadya pa lang ang tao ay may takdang panawagan. Hindi lamang ang ibig sabihin niyon ay gayon, kundi ang bawat isa ay may takdang panawagan na pinagkakatiwala ng Ama na maaring gamitin niya. Sa kanyang ubasan ay maaring magtrabaho ka, mangasiwa ka, maglingkod ka. At sa bawat anak niyang naglilingkod, pantay lamang ang kanyang pagtanggap, pagmamahal, at paglingap. Subalit, sa lahat ng anak niyang tinawagan, sa anumang oras, araw, buwan, taon niyang tinawagan. Hindi po ba? Oras, minuto, buwan, araw, taon, ay mayroong hindi lahat ay mabuti ang layunin, bagamat alam kung ano ang gagampanan. Hindi lahat ay nakatupad sa mabuting hangarin, bagamat batid lahat na ang layunin ay kabanalan at kabutihan. Subalit gayon paman, pinantay ng Ama, pantay-pantay ang pag-ibig niya, ang kaloob niyang Espiritu ay iisa ang pinagmulan. Kaya't kung lahat lamang ng tao makatutugon sa kanyang panawagan, mararamdaman ninyong buhay na buhay ang Ama, sapagkat napakarami ang aanihin, kakarampot ang mag-aani. Kung pinangangasiwa ka sa ibang paraan, mahalin mo kung anong pangangasiwang gagawin mo. Kung inaatasan ka o pinangangasiwaan ka sa ganitong kaparaanan, tanggapin mo ang kaparaanang binahagi sa iyo. Kaya't ang lahat ay may kaparaanan. Sa anumang oras na panawagan, ang Ama pa rin ang nakalaan na sa tao'y magbigay ng pakinabang. Buhay po ba ang Diyos? Lahat po ng kaloob ng Ama na tinutupad ng tao ay pakinabang para sa tao. Hindi pakinabang para sa Kanya, kundi pakinabang para sa mga anak niya. Kaya maliwanag na tinura niya, ako ang nagtanim, kayo ang nag-ani. Kayo ay titikim sa mga bunga ng hindi ninyo pinagpagalan. Ito na po ang ibig sabihin. Ang tao'y nakikinabang sa hindi pinagpagalan, sa mga biyaya niya at pagpapalang nakaukol kailanman. Ang kanyang hangin, ang kanyang araw, ang kanyang ulan, ang kanyang mga pagpapalang sa iba't ibang kaparaanan ay nakalaan sa tao.
higit ang kanyang paglingap, ang pagmamahal, na kung ang tao lamang ay makikipagtotoo sa kanyang ubasan, makakatanggap sila ng tunay na kaiinam. Sapagkat ang salita ay buhay, at ang buhay ay Diyos. Katotohanan ng aking tinuturan, ang salita ay buhay, at ang salita ay Diyos. Ang Diyos Ama na nagbuhay, bumuhay sa lahat ng kanyang binahaginan ng buhay. Kaya't kung lahat ng tao ay tutugon sa kanyang panawagan, ang lahat ay makikinabang sa kanyang kaukulan. Walang taong hindi makikinabang, walang taong di masisiyahan, kung ang kalooban lamang tuwirang Ama ang siyang makakamtan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo po, pag pinag-aralan lahat ng mga salita niya, talaga namang hindi ka matatapos mag-aral eh. Hanggang mamatay ka, di ka matatapos mag-aral pag di ka nagsawang mag-aral sa Kanya. Subalit habang nag-aaral ka, natututo ka, dumudunong ka, ano po, at nasisiyahan. Sino po ba ang tumanggap sa kalooban ng Ama na hindi nasiyahan ng kalooban niya? Mayroon po ba? Taas nyo nga po ang kamay nang hindi nasiyahan. Alam nyo po, pag ang damdamin ninyo ay parang balisa, alingasngas kayo, parang di kayo mapatag, hindi kayo masaya, hindi po ang Diyos yan. Hindi siyang naghahari sa inyo. Hindi ang Kristong naghahari sa inyo. Sino palagay nyo? Sino? Ay ba't po tinatanggap nyo? Yan ang maliwanag na tanong sa tao. Ba't tinatanggap? Samantalang tumatawag siyang Diyos ko po, Panginoon ko. Eh ba't tinatanggap? Kaya kung tinanggap mo ay ang salita ng Ama na siyang nanahas sa diwa mo, kinintal sa isip mo, tumagos sa kalamnan mo, hindi mo mararamdaman ang di kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yan ang sinasabing kapag pinagharian ka ng salita niya, at ang naghari sa iyo ay ang salita niya, ang salita ay buhay, at ang Diyos ang buhay. Sa makatwid at sa madaling salita, ang Ama ang buhay, at ang salita niya ay may buhay. Kaya't kung tinanggap mo, anong alingasnas ng damdamin mo? Mabubuhay sa iyo ang pag-ibig niya, mabubuhay sa iyo ang galak niya, mabubuhay sa iyo ang tapang niya, matatapang kang hindi mo namamalayan, hindi sa pag-away, kundi sa pakikibaka mo sa buhay at paglaban mo sa buhay. Buhay ba ang Diyos? At kung tinatanggap mo ang kanyang salita na siyang pinagninilayan mo, pinagbubulayan mo sa iyong pag-iisip, sa iyong pagninilay, siyang tinatanggap mo, siyang nangunguna sa iyo, di baga pati damdamin mo ay napaghaharian din niya. Kaya buong katauhan mo, maaring pagharian ng banal na Espiritu kung tuwirang ang salita ng Ama siyang bubulay-bulayin mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sino ang nagulapi? Sino ang nagalit? Ang nakasagad sa galit? Ano ang nakasagad sa galit ng tao? Ang salita ba niya? Hindi. Sapagkat ang nagninilay at tumatanggap sa kanyang salita ay di napupuot ang dibdib. Hindi nagdaramdam, hindi nahihirapan, hindi nagpapabuntong hininga sa paghinga, hindi napapabuntong hininga sa hinanakit niya. Mga mahal, yan ang pinakamalaga. Ang matutunan ninyo na tanggapin ang salita at ang salita'y mabuhay sa inyo upang mabuhay din ang Diyos na nangusap noon, ngayon, at magpakailanman. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang salita ay pinahayag sa mga ginamit hanggang sa tuwiran ng ibinaba mismo ng nagmula at sa kanya nagmula. Sino kaya ang isang anak
na pinagkatiwala ang sansinukob na ibinigay ang paghahari upang matutunan kung paanong maghari ang Ama dito sa lupa, maging sa langit. Mga minamahal ko, sumainyo nawa ang pangunawa. Mawawanawa ninyo ang aking kalooban na tinuturan sa tuwina ng Ama. Yan ang nais niya. Mga anak ko, mawawaan nyo nawa ang aking kagustuhan. Maramdaman nyo nawa ang aking kalooban. Sa gayong kaparaanan, hindi mananaig ang inyong damdamin, hindi mananaig ang inyong kaisipan, hindi maghahari ang inyong sarili, kundi ang maghahari sa inyo ay ang Diyos ninyong sa inyo'y bumuhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramaniyahana, nekaramaniyahana, nekaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. O naunawaan nyo na po ba yung salita? Bakit ang salita ay may buhay? Sapagkat ang salitang banal sa Diyos nagmula. Ito po ang napakagaang paliwanag, ano? Ang banal na salita po sa Diyos nagmula. Walang banal na salita na sa tao nagmula. Sa Diyos lahat nagmula. Kaya kapag ang banal na salita ay sa Kanya nagmula, ang makakaunawa ay ang Kanyang banal na Espiritu na naghahari sa iyong katauhan na magbibigay pang unawa sa iyo. Kaya napakahalaga ng banal na Espiritu na kamtin ng lahat ng tao. Sapagkat ang Espiritu na ito na mula sa Ama, siyang magbibigay pang unawa sa iyo para maunawaan mo ang Kanyang mga pahayag na salita. Kaya damhin nga po ninyo ang Espiritu sa inyong katauhan kung anong uring Espiritu. Nanalo po ba si Kristo sa inyo? Naghari po ba ang Kristo sa inyo? Siya po ba ang nakapaglukob sa inyo? Ay kung gayon po, ade uuwi kayo lahat na masaya. Kung gayon po, hindi napapalipitin ang salita ni Kristo. Hindi nabibigyan ng katwiran ng sarili, kundi ang ibibigay mong katwiran ngayon ay ang katwiran ng Diyos mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang napakahalaga. Ang ibigay mo ang katwiran ng Ama, wag ang katwiran mo. Sapagkat habang nangangatwiran ka sa sarili mo, binabaluktot mo sa salita niya. Hindi ka nagiging totoo at di ka nagpapakatotoo. Sapagkat kung ang sarili mo lamang ang ililigtas mo, ikakatwiran mo para lumabas na totoo ka, lumabas na tama ka, nagsisinungaling ka sa Ama. Buhay ba ang Ama? At yan po ang nais ng Ama. Siya ang tuwirang dakilain mo at ihayag mong totoong totoo. Kung hinahayag mo man siya sa katotohanan, subalit ang pinangangalandakan mo'y sarili mo, hindi pa rin nalulugod siya. Kailangan sa pangangalandakan mo sa sarili niya, bilang siyang tinanggap mo at dinakila mo, bayaan mo naman ang sarili mo, iba magpahayag sa iyo. Yun ang layon at nasa ng Ama, kaya mapapalad po kayong mga lingkod na nagpapakatotoo na ang sarili ninyo'y hindi ninyo hinahayag, kundi ang hinahayag nyo ang kadakilaan ng Ama at ang kapwa nyo naghahayag sa inyo. Ito po ang layo ng Ama. Narinig nyo po kuminsan yung mga homily ng pare para lang magpatawa. Sabi nga ni Father Steve, gwapong-gwapo ako. Pero sa homily, iba. Ano po? Iba yun. Iba kasi yun eh. Iba po kasi ang pagpapahayag sa homily kaysa sa sarili mo. Iyon ay pagpapatawang pagpapagising. O, sino si Prolo? Ay, Piolo, Eka. Kasama yun. Subalit doon sa mensahe, buong buo yung kaugnay sa binasa sa banal na aklat. Sapagkat yun po ang tama. Pwede mong haluan. Pwede kang magpasaya ng kapwa mo. Pwede kang manggising na aliwin mo sila. Subalit, hindi yung masyado mong ihaano yung mga ginagawa mo. Sabihin mo lang, cute ako. Ayun, pwede. Subalit, hindi mo kailangan ibigay, ibahagi, sabihin yung mga bagay na mabuti mong ginagawa sa kapwa mo. Yan ang nais ng Ama. Sapagkat ito ang tanda ng pagpapakababa. Kaya kayo pong lahat,
Salamat sa inyo. Purihin ang Ama. Sa kabila ng mga ginagawa niyong kabutihan, hindi niyo sinasabi dito, ako po katulad ng mga tagasunod natin. Pag nagsishare sila, hindi nila sinasabi, ako po ang nagpagasolina, ako po ang hindi nila sinasabi yun. Subalit, dahil ang Espiritu ay gising, buhay, alam ko po kung sino nagpagasolina. Buhay po ba ang Diyos? Kahit hindi sila nagsasalita dito sa harapan, alam ko po yaon. Kaya, napakabuti ng Ama. Yun po, isang halimbawa lang po yun, na yun ang gusto ng Panginoon. Kaya, kayo po, para makasunod kayo sa kalooban ng Ama, no? Kasi halimbawa, ito, nagbigay sa akin ng isda, pasasalamatan ko. Binigyan ako ng pinggan, pasasalamatan ko. Subalit, teka po muna, akit ako. Ganito po kasi sa dambana natin, may nagbigay ng kende. Ito yung po bang may nagbibigay, sasabihin ko, paano pag naka-espiritu na po ako nangungusap? Isasama po ba ng espiritu sa kanyang pagpapahayag yung, salamat sa kending binigay ni ganito. Hindi ka na espiritu niyan. Tao ka na nun. Buhay po ba ang Diyos? Kaya huwag po ninyong hanapin sa akin yun. Sapagkat pag nag-uulat po ng pahayag dito, hindi po ako yun Ang espiritu na naghahayag sa inyo ng mga banal na salita. Subalit, pag binigyan ng pagkakataon at ipinabatid sa akin habang ako'y nagbabahaging kwento, masasambit ko po yun. Ano pong magagawa ko? Pag nakatindig ako dito, kung ano lang po binabahagi sa akin, yun lang ang nababahagi ko. Kaya kung minsan na may taong naghahanap na pasalamatan ko siya dahil binigyan ako ng tinapay, pasensya na po kung di ko nababahagi yun. Kasi po, hindi po tinatala sa akin At eto naman po ang 100% sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo inuuto. Kung papaano naman di ko nahayag dito, kung binigyan nyo akong tinapay, binigyan nyo ako ng kende, binigyan mo ako ng pa-birthday ko, pera man o anuman, mapalad ka sapagkat hindi mo ko binigyan dahil ako'y si Kunching lang. Hindi ako nagbigay ng mga pahayag sa iyo, kaya ka natuto dahil ako'y si Kunching lang. Subalit nang dahil ako'y isang lingkod na kinilala mo at tinanggap, ang humirang sa akin, siyang magbabalik at magpapalit sa iyo. Kaya hindi man kita nahayag, hindi man kita naiulat, dahil hindi niya tinakdang mabanggit kita at mapasalamatan, subalit ang nakakita na siyang magpapalit sa iyo, magbabalik sa iyo ng higit dun sa binigay mo, di man na anunsyo, di man na ilathala, binabalik naman siya, binabalik naman sa iyo ng higit dun sa binigay mo. At kung mayroon lamang pong pondo rito araw-araw na nagbibigay, o lingguhan na dapat ay i-anunsyo, may listahan po dapat. Natitindig ako, kapatid na Marisa. Ito po ang donation natin sa araw na ito. Mga kapatid ko, ito po ang napunta sa ganito, ito po ay napunta din. Ano po naman ang ihahayag ko? Wala naman nga po tayong donation. Kung mayroon man po, na may bibigay sa kuryente, sa akin, nagmamahal, para may pagkain dito, para may bigas, hindi naman din po araw-araw, hindi rin po linggo-linggo. Paano ko i-anosyo? At paano ko i-anosyo yun? Mismo yung nagbigay na alagad ko na yon, o yung mga nagmamahal sa amin, Apo Kunching, Apo, ang Ama lang ang nakabatid niyan. At ikaw, maaari nga walang makaalam kahit sino, ako lang, tapos ikaw, tsaka ang Ama. Kasi hindi naman kita bibigyan hindi ko naman ibibigay sa iyo yun, kung hindi o joke sa akin Yun po ang sinasabi nila. Sabi ko nga, pag umuwi nga kayo dito, itindig ko kayo dito.
Bay, wag mo kang gagawin yan. Ang ama na nakakita. Ano po yung ulat ko? Sige nga po. Ano po yung ulat ko? Kaya maraming salamat sa tapat na naghahandog ang ama gumanti sa inyong lahat. Buhay ba ang ama? At dahil natutunan ko rin po yaon sa kanya, hindi na rin po namin sinasabi kung ano rin ang lihim namin ginagawa, bagamat kami naghihirap. Sapagkat tanging ama ang nakakaalam ng aming ginagawa. Kahit naman kami naghihirap at ganito ang buhay namin, mayroon pa rin naman kaming kapwa-tao na kung papaano rin ay nagsusumakit, nagsusumikap na kami magmahal. Subalit maliban doon, wala na kaming sasabihin. Yun ang natutunan ko sa Diyos na aking pinaglilingkuran at nabasa ko sa banal na aklat. Kaya po, ang minamahal, yan ang Diyos. Ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Kaya't kung tinutuntun mo at sinusunod ang kalooban niya at ang kanyang salita ay sinasabuhay mo, matututunan mo lahat ang kanyang kalooban at kagustuhan at yun ang susundin mo, hindi ang sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, sa mga nagpapakatotoo, sa mga gumaganap, sa nag-aahari ay ang Ama, at ang siya sa isip at damdamin nyo, magalak magpuri po kayo. Hindi kayo nalihim sa Kanya, at hindi nalihim ano man ang ginawa nyo, sinabi nyo, laman ng isip nyo, laman ng damdamin nyo. Daratal ang takda! Sabi nga po, walang malilihim. Lahat ay malalantad, lahat ay maiuulat, sapagkat walang hindi mahahayag. Tandaan po ninyo, lihim ang ginawa, malalantad. Kaya't ang tao na nagpapakatotoo at ang lingkod na nagpapakatotoo, hindi gumagawa ng lihim na alam niyang bandang huli, mapapahiya sa sarili. Totoong totoo po. Kaya ako, yun ang lahat. Sabi nga po, kung naglingkod ka noon, na hindi mo dinaranas yung mga ganon, subalit nang maglingkod kay dinanas mo, masaya ka pa rin, sapagkat may galak kang tumutupad. Hindi ka napipilitan at di ka pinilit. Kusang loob mo sa pag-ibig mo, sa tinanggap mo. At kilala ka ng Ama, alam ka niya, sino ka man, ano ka man. Kaya gawin mo ang tama, gawin mong marapat, siyang sayo ay lilingap. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, kung lahat lang ng tao'y mawawawaan ang tinuran ko, kasiyahan sa damdamin ay tatamuhing tuwiran. Bubukal, nunukal, kaisipan na mainam, liwanag at tanglaw, sa kanya'y di mamamatay. Tuwirang san mandako, ano man ang tupdin at gawin, nakagabay nakapatnubay, tuturuan sa karapatan, na kung paano ang kasiyahan kamti na tuwiran, sa kapagalan ay di makadama, tuwirang magtagumpay. Alalaumbaga, ito ang pawang katotohanan, sa aki sa inyo'y tinuturan, sapagkat sa gawa ng tao, hindi lahat doon ay hahatulan. Sapagkat kung tuturanan mo man, na ako'y gumagawa ng ganito at gumagawa ng gayon, sa kalooban tao, doon sumusuri ang Ama. Doon tinatarok kung pawang totoo, gawa sa mundo. Katotohanan, katotohanan, ang sa aki tinuturan. Kaya't mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumikap, na sa Ama'y makatupad, makaganap sa marapat. Ang nagsusumakit na maging buti at mabuti ang kamtin. At ang pagsusumakit na yaon, walang masasayang magpakailanman. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nekaramaniyahan. Ay, buhay. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, sa mga naglilingkod po, nagkukwentuhan nga kami ni kapatid na Jojo. Ay apo, nung pala kang pagkaalis nyo dun sa Sambales, nagbaha na agad dun sa mga pinagdadaanan. Totoo po yun. Talagang nilagpas lang kami. Tinura naman po niya yun sa daan mamaya niyan tataas na yan ibig sabihin, niligtas niya po talaga kami para makauwi. Sapagkat kung nakulong kami doon, wala kaming mga dalang damit na aabutin ka. Tsaka wala po kami ngayon dito. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Doon niyo po makikita yung kanyang salita ay buhay. Ano po? Sa simpleng pananalita na hindi mo alam yung pala'y nagaganap dahil siyang nagpapatupad. Kaya po kayo, laging mabuti ang sabihin nyo. Halimbawa, makakaraos din ako dyan. Hindi yung, hindi na ako nakaraos. Lagi pong ganon, makakaraos din ako dyan. Kasi yun ay mabuti. Kaya magaganap na makakaraos. Kahit na yung sinabi mo, hindi na ako nakaraos. Sinabi mo yan. Aroy kaya, hindi ka na nakaraos. Buhay ba ang Diyos? Sabihin, puro hirap na lang eka. Pinuro mo yung hirap, kaya puro hirap talaga. Kung sinasabi mo, puro sarap. Puro sarap. Buhay po ba ang Diyos? Pag sinabi mo naman, kaya ako, halimbawa, katulad ni kapatid na Ana, malapit na po akong mga anak. Panaligan mo, maswerte ang anak mo. Di masuswerte yun. Buhay po ba ang Diyos? Ganon. Siyempre po, alam nating mabuti ang Diyos. Lahat ng mabuti, yun ang ating isipin. Tama po ba? Iniisip mo masama. Halimbawa, nandun sa malayo yung anak mo. Iniisip mo alam niyo po, eto po. Tandaan niyo po ito. Kung minsan dumarating sa isip niyo po yung tatalunin kayo, bibigyan kayo ng masamang isip. Tatalunin kayo. Halimbawa, may anak sa abroad, Ako po, yung anak ko, ano na kaya? Ay, Diyos ko, ba't kumabugan dibdib ko, kaya? Ako, binigyan mo na ng binyag. Bininyagan mo na. Sinabi mo na, paano na kaya ang anak ko? Hindi po ganun dapat Kasi minsan yun ay pananakot. Pag yung takot nang naghari sa'yo, hindi na totoo yan sa Diyos. Yun ay, hindi ka naman tatakutin ng Diyos Nananakot po ba ang Diyos? Ba't natatakot ka? Kaya pag may pumapasok na ganon, kukontrahin mo yun. Mananalangin ka. Ililihis mo. Sasabihin mo, Panginoon, alam ko ikaw ang mabuti, ikaw ang pawang sandigan at tanggulan. Totoo po yan. Kaya mapapalad nga po kayo sa inyong mga buhay na nakamtan. At napakaligaya at napakasarap po ng ating Panginoon ay tinuturuan tayo sa tamang ugali. Ano po? Kayo po ba nagagalit pag tinotama? Pag tinutumpak? Alam niyo po, ako bilang Apo Kunching, lagi ko nga tinatanong sa kanila, ano ba ang kasalanan ko? Sabihin niyo lang para may tama ako pa. Ano pa ba ang mali ko sa inyo, mga kapatid? Sabihin niyo lang para may tama ako kung may mali ako. Kasi mahirap pong tingnan mo yung sarili mong napakabuti mo, napakabanal mo, lahat na nasa iyo. Mahirap pong tingnan yung sarili mong ganun. Kaya, sa tuwin na po, ito po totoo yan. Maging sa mga anak ko, minsan sabi ko, mga anak, ano ba ang mali ko? Para sa inyo. Dapat po talaga yun Open kayo sa bawat isa, Sa asawa mo, tatanong mo, ano bang mali? Hindi yung, ano bang mali ka? Sasabihin pa ano ba ikang mali ko? Ba, perfect siya, wala daw siyang mali. Buhay ba ang Diyos? Kapatid, hindi porket magkulang lagi mo sasabihin, tama ka lahat. Hindi porke naman ikay magaling
sasabihin mo, wala kang mali. Ay, hindi po. Ang Diyos lang ang walang mali. Totoo po ba yan? Ang Diyos lang ang tama at ang Diyos lang ang makatotohanan. Kaya lang may magiging totoong tao at may maging tamang tao. Sa Kanya nagmula yun. Sa Kanyang Espiritu. Kaya ang pinakamahalaga po, ang Espiritu ng Ama na nagmula sa Kanya, na binahagi sa atin sa pangalan ni Jesus, ang siyang maghari. Kaya titingnan mo ngayon ang sarili mo na mababa ka. Titingnan mo sa sarili ngayon na ikaw rin ay maaring magkamali. Para hindi ka nagagalit, nagingit-ngit na, puro na lang. Di po ba? Sapagkat pagka inisip mo, ba't ganyan kayo? Ba't ganyan? Talagang nakakainis po, no? Talaga pong totoo. Opo, sinungaling yung tao na naglilingkod hindi daw marunong nagagalit. Ako po, inaamin ko minsan sa inyo. Minsan parang galit akong sasabihin ko sa mga, tigil na. Ayoko nang maingay. Ganun lang po. Pero saan ka? Dito wala ka nararamdaman. Hindi ka tulad sa dating, tigil na, ngit-ngit ka, pati dito, ngit-ngit ka. Yun ang hindi maganda. Dapat po, sa salita lang. Ano po? Sa salita lang. Halimbawa, sabi mo sa anak mo, ayaw ko sa'yo. Pero, saan ka? Salita lang yun. Hindi po ba? Ang Ama rin po Di po ba binibigyan niya pagkakataon ng mga anak niya? O sige, kayong may mga anak na may problema sa anak. Halimbawa, ikaw may anak ang problema. Gusto mo ba yan? Hindi Walang may gusto niyan. Subalit dahil sa pananalig mo, sa pananampalataya mo, yung naging dalahin mo, itinaguyod ka ng Ama, isang araw, nagbago. Kaya nga pag may nagte-text, halimbawa, salamat po Panginoon. Katulad nung nag-share, yung taga Valenzuela, dati, nagtatago pa sa asawa niya, sasabihin niya, may meeting sila, may ganon, bago niya sabihin na, yung pala nagpupunta siya dito, o nagpupunta siya sa, kung saan, sa simbahan. Sinisinungaling pa yung asawa. Nung makaunawa na yung asawa niya, sa kakadulog niya, aba ngayon sinasabi pa niya, di ba pupunta ngayon sa Pampanga? Aba, kabait ng Ama, no? Ganun lang po. Talagang sa unay mahirap pakibakahan. Ako po, share ko. Hindi ko kinahihiya. Bakit? Totoo naman yun. Sinungaling yung tao, nagmamapuri sa sarili. Hindi ko kwento yung ako po, ayan, alam nila kapatid na Ana yan. Nung bago po ako, tamang pinayagan ako ni kapatid na Nilo. Linggo po may misyon. Sabado may misyon. Sabi niya, pati ba ka Sabado? Pati ba ka Linggo? Sabi niya, yun na lang nga yung araw natin na magkakasama. Sabi ko, pinayagan mo ko. Ito ata sa akin. Wala akong magagawa. Susundin ko. O mamili ka. Maglilikod ako, hindi. Maglingkod ka. Payagan mo ako. Buhay po ba ang Diyos? O kaya naman, pumayag nga siya, pero masama naman ang loob. Alis ako, hindi ako papasinin. Sabi ko, patnubayan ka ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magliwanag ang isip mo. Maya, maliwanag na yan. Hindi ako napigil. Bakit po? Diyos ang aking kasama. Kaya salamat naman sa Panginoon. Nung naglalakbay na po kami noon, naghahayo ng Divine Mercy. Sabi ko, di ka baka ako sasama? Magbababasa. Huwag mo akong pilitin. Gusto ko ako sang loob. Ganun ba ka ako? Sige, maghari ang Diyos sa'yo. Huwag ang sarili mo. Ganun po sinasabi ko. Sige ka, bye-bye. Alis na po ako. Isang araw Ang misyon sa may Malabon ba yun? Sa may, doon sa mga baliw, ano ba yun? Sa may Mandaluyong, yan, doon sa Manila. Nagulat ako, gumagayak. Sabi ko, may pasok ka baka ako ngayon? Pasok ka baka ako? Luluwas ka ba? Hindi, ba't ka nagbibihis? Sasama ako. Purihin ang Ama. Sabi ko na lang po, mga kapatid,
lahat naman po sa una di nila maunawaan. Subalit, sa paunti-unti, sa nakikita nila, bandang huli, sila pa ang magsasabi, ay ako po noon, pag halimbawa, siyempre po, ay talaga namang marami kang pinagdaanan eh. Ay mga pasyente po noon, ay din nakailera yung mga silya. Pag dumating sila, magkakanda at magkakanda, siyempre po, dadaan siya, papasok niya yung sa garahe yung sasakyan. Naghandus yung mga, nagkambalang yung mga sasakyan. Sabi niya, bakit hindi man naman maiayos ng mga pasyente yung huwag ka na magsalita, sabi ko. Magkakasala ka na lang. Masama loob, masama. Sabi ko, Diyos ko, Ama ko, paunawa mo po sa kanya. Nako, nabagsak ka ng pintuan ng kotse, yupi. Sabi ko, sasakyan lang yan eh. Pero yung sasabihin mong masakit sa kapwa mo, kung magsasalita ka, hindi na niya yun malimot-limot, nakatanim na. Pero yung sasakyan, mapapalitan yan. Kapag ginusto ng Panginoon, mapapalitan. Kung gusto ng Diyos na kunin yan, kukunin. Pag gustong papalitan, papalitan. Di nakikibo. Alam niyo po, maraming pinagdaanan ng bawat lingkod. Pinakikibakahan. Kaya lang yung iba tinatago yung mapipintasan. Ang nilalantad yung puro pupurihin. May ayaw ng Diyos yun. Tama po ba? Sapagkat bilang lingkod, naunawaan ka ng Diyos at naunawaan ka ng kapwa mo lingkod na sadyang may pinagdaraanan ka. Sapagkat lahat ng naglilingkod, na totoong naglilingkod, na naunawaan ng kapwa niya naglilingkod, pag may nagsabi, ikaw walang problema, wala, hindi maniniwala yun. Naglilingkod ka, perfect ka. Hindi po. Sapagkat walang naglingkod na hindi nagdaraan sa mga pinakikibakahan na ganyan. Kung paano makitungo sa tao, kung paano mo pakikibakahan, natatanggapin ka ng lahat ng kapatid mo, hipag mo, etc. etc. Kaya mapalad. Uy, kapalad naman nung naglingkod na lahat ay tinanggap siya. O si kapatid na Dory, pinagdanan din yan. Lahat po ng naglilingkod. Kaya, wag sabihin na walang pinagdaraanan. Kaya po kami, bukas ang aming libro na hindi dapat ikahiya yun. Sapagkat yun ang buhay ng naglilingkod. Yung pinakikibakahan mo nga na pinagsusumikapan mo, pinagsusumakitan mong sa kabila ng mga pinaglalabanan mo na yon, may paglaban mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Yun po yun, na hindi ka mapatatangay sa kanila, kundi ang paglalabanan mo ngayon kung paano ikaw ay makalilihis dun sa mga salitang nakasasakit ng damdamin. Kaya po, napakarami. Ay, napakarami. Kung kailan pa yung naglingkod kay, minsan dumarating sa buhay mo, ba, sino ba yan? Ba't hindi ka na yata kinakausap ngayon? Sa halip na, dapat mapalapit ka dahil lingkod ka na ng Diyos. Gusto mo lahat yakapin. Gusto mo lahat sabi, sabi sa, ay, napaka. Ayan, si kapatid na Anali. Ang dami rin pinagdaanan yan. Alam niyo po, lahat ng lingkod may pinagdaraanan. At yun po ang pinakikibakahan. At hindi lang dun sa pakikitungo. Oh, naglilingkod ka na nga, nagkasakit ka. Naglilingkod ka na nga, nawawalan ka ng pera. Naglilingkod ka na nga, ang dami-dami kaya. Subalit dahil ang salita ay may buhay, at ang Diyos ay buhay, lahat ng iyan, pinagsusumikapan mong pakibakahan sapagkat ang salita ng Ama, walang lingkod siyang tapat na kanyang
pinabayaan. Yan po ang ibig sabihin ng kwento sa inyong binalangkas. Sapagkat sinabi ng Ama, at ang salita niya'y may kapangyarihan, walang lingkod na nagpakatotoo sa Kanya na hindi niya pinabayaan niya. At walang lingkod na pinaglaban siya na hindi niya nakamtan ang katotohanan. Kaya po kayo lahat, gusto niyo pong makamtan ang salita'y may buhay at ang salita'y mabuhay sa inyo. Ipaglaban niyo ang Diyos. Siya po ang gawin ninyong sandigan. Siya ang batong walang katibagan tulad ng Kristong walang makatitibag sa kanyang paghahari sa lupa. Sa inyo pong lahat, kung ang inyong mga pinakikibakahan ang salita ng Diyos na totoo ang pagtitiwalaan, lahat mahuhulag pusan. Patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu. Ganyan ang Espiritu. Gumagawa ng kwento. Subalit ang salitang pinakabuod ay para sa katotohanan din. Kaya't kung lahat ng tao ay makikipagtotoo, ang lalabas ay ang katotohanan at ang mangingibabaw ay ang katotohanan pa rin. Kaya sa tao, kilala ka ng Ama, sino ka, ano ka, kilalang kilala ka. Makipagtotoo ka sa Kanya at ang katotohanan niya ay magbibigay ng totoo sa buhay mo. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Kung wala, eto na po.
Po. Kaya nga, sa unang araw ng paglilingkod mo, para po ba yung nag-aaral ka, nagdediletrahe ka nga, ano? Totoo po yun. Katulad po ng unang mga araw ko, walang itinuturo sa akin ng mga dahon, wala talagang pag dumata lang po noon, pasubali ko, ganun, eka. Ano po gagawin ko? Ang dami kong tanong noon. Paano pa po ba manggamot? Paano po ba? Pero alam niyo po ba kung ba't ako parang talagang nahihiwagaan? Paano gumaling yun? Sabi ko sa sarili ko, nakahiga akong ganyan pag wala na. Pasubali ko sa iyo, anak. Sabi ko, Panginoon, talagang napakabuti niyo, napakahiwaga niyo. Paano pong nangyari yun? Yun ang aking kapangyarihan, sabi niya. Ang salita ko'y makapangyarihan at ang kapangyarihan ko ay di kayang liripin ng tao. Totoo po yun. Hindi talaga kayang liripin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, nung una tumututol pa ako Pero ngayon, alam niyo po, sa tuwing mananalangin ako, nagpupuri na lang po ako at sabi ko, salamat po Panginoon. At di niyo po ako pinahintulutan na hindi niyo po ako pinagpatuluyan na gamitin. Kasi talaga sinabi ko po noon ayoko. Ang kapatid ko na lang po si Maria. Ganun pa po pinangat ko yung kapatid ko. Hindi ko naman alam ang Diyos na mismo yun kasi hindi ko nga po alam, hindi ko pa kilala, ano po, wala pang kalinawan. At yung nadarama ko, gaano kasiguradong ang Diyos yun. Kaya, napakawalang hiya ko palang kapatid. Ngayon ko lang napagnilayan. Ang kapatid ko na lang po. Sabi ko, kasi siya yung nanginginig. Sabi ko, siya na lang po gamitin nyo. Ako yung susuporta na lang sa kanya, kayabang ko. Kaya ako naman po sinabi yung ako na lang susuporta sa kanya. Kung may mission siya pupuntahan, doon pupuntahan dyan, bigyan ko na lang sa pamasahe. Ganon po ang plano ko. Ganon ang sa isip ko. Kasi ako na, maghahanap buhay po ako. Parang, parang iniisip ko, ano ba yung gagawin? Pero ang nakakapagtaka po talaga nun, pag may pinuntahan siya, ba't alam ko? Sabi ko, talagang, bahagi ko daw po Talaga yung tinik na yon, nararamdaman ko po dito, parang bumabaon. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, pag naramdaman ko na po yon, nung panahon na yon, pinakikita, may ginagamot yung kapatid ko. Pagdating niya, nang gamot ka sa kandaba, no? Ba't alam mo? Ikaw rin nagtumba ka, no? Ba't alam mo rin? Sabi ko naman, para kaming baliw talaga. Sira ulo. kaya, paano ko pong tatanggapin yun? Di, lukarat nga kami. Pinagtatawanan kami. At totoo po, ito nangyari. Sabi ni kapatid na Maria, nako, nabalita ka dun sa bahay, pare, may nagtanong sa akin, lukarit ka na daw ate. Sabi niya sa akin, nangusap po ang espiritu. Doon ako nahiwagaan. Ito po, binabalik lang sa akin. Anak, pasubali ko sa iyo. May kukuhang magpapaanak sa iyo ng binyag. Maliwanag po yun. Tanggapin mo eka. At magsuot ka eka ng damit na sinabi pa sa akin. Magsuot akong lakas para mapatunayan na hindi ka lukarit. Sabi, eto na po, nung nandun na kami sa simbahan Sagrada, doon po bininyagan nangungusap sa akin. Diyos ko, hindi ko po mapigilan. Nangungusap sa akin. Subali ko ganito. Pinakita sa akin kung sino yung nagsabing lukarit ako. Pero ba't di ako nagalit? Sabi ko, ba't di ako nagagalit? Sabi ko kay kapatid na Maria, ba't di ako nagalit? Sa dati, yung pangalanan niya ang lukarit. Di po ba?
ba't di ka ako nagalit? Tapos, yun po, Panginoon, ba't naman binabahagi mo ito? Bahagi ko raw nakahiga po ako. Sabi ko, ba, mamamatay na yata ako ko. Ba't narinig ko yung pintig ng puso ko? Sabi ko, pasubali ko, Constancia, huwag kang mabahala, huwag kang matakot. Pinarinig ko lang, ang pintig ng puso mo, ginawa kong pintig ng bata. Ay, Diyos ko. Tapos yun po, kung sa dating buhay yun, yung pinakita na yun sa akin na, mamamatay, na namatay na ako, ay, Diyos ko, hindi na ako makalino, mamamatay na ako sa nervyos. Pinakita po, ako'y nililibing, naglalakad na sa danang ganyan. Ganyan ako. Tapos, sumusunod ako. Hindi po ako makalipad Hindi po ako makalipad. Lalakad na lang ako. Dahan-dahan ako. Ganyan. Ganyan. Hindi, natawa kayo. Pero totoo po kwento ko. Ganyan, Ako daw Tapos, tinitingnan ko daw sila. Umiiyak. Ay, ba't umiiyak yung anak ko? Sabi ko daw. Ay, Diyos ko. Ayun pala ako, sabi ko. Yung pala ako yung... Naku! Bigla po ako nagising. Lubod ako, Panginoon, mamamatay na po ba ako? Mamatay na po ba ako? Ba't po ganun? Sabi ko, yun po yung napanaginip ko, nililibing ako. Anak, mahirap pong paniwalaan, pero hindi ako baliw para magkwento at kumatang isip. Totoo po. Anak, pinakita ko lang sa iyo kung paano humiwalay ang kaluluwa sa tao. At pinatotohanan ko lang sa inyo, sadyang may kaluluwa. Nakalutang po. Nakikita niyo si Mama Mary na yan. Yan, nakaganyan. Tapos ang damit. Sabi ko, ba't ganun ang damit ko? Mga kapatid, kung hindi po sa mga gayon, hindi ako magbabata. Hindi ako magsusumikap na sa kabila ng mga pinagdaraanan ko, hindi ko gagawin ito. Sapagkat wala naman akong sweldo. Kung ano-ano pa. Wala naman akong laban sa mga tao. May kakayahan. Saktan ka damdamin. Pahirapan ang kaloban mo. Tanging Ama lamang ang nakababatid niya. Lalong nagtibay po ako ng isang araw na si Divine ayan nakangiti. Nakikita niyo po bang nakangiti? Hindi niyo siya nadarama pag di niyo nakita. Kapogi mo, napakagwapo. Salamat. Kaya lang, ang espiritu'y walang mukha. Walang mukha. Puro liwanag at ang Kristo. Halina kayo mga anak ko. Lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. Ako ang inyong pamatok sa aking mga kamay. Nakasalalaya, buhay. Kung hindi gayon, at di ang Ama, sa pamamagitan ng paghahari ng Kristo, ang gawain ito ay ang maghahari ay walang dilitibay Ama. At ang Kristo, walang gawain na iniyusad sa maglalabing 2 taon. Kaya mga mahal, kung magpapakatotoo lang ang tao, hindi sa ganang tao, kundi mismo sa Ama, kakamtin yung totoo. Walang baling, Di totoo yung sinasabi mo, wala akong pakialam. Ang mahalaga, ang Diyos ang hahatol sa lahat ng taong hindi makatotohanan, mapangutya, mapanghamak ng kapwa, at parang kung sinong magagaling, sila lang ang tama. Ang mahalaga, wala kang inalipustang kapwa mo, pinahamak na kapwa mo, sinaktan na kapwa mo, nilait na kapwa mo, at hindi ka nagnanasa ng masama sa kapwa mo. At wala kang hangarin, kundi ang pawang kaputihan. Yaon ang pawang kaputihan.
katotohanan. Kaya't kung lahat ng tao, maghahari Ama, Anak at Espiritu Santo, lahat ay mabubuhay sa katotohanan ng Diyos Ama ay buhay. Pagpalain kayo. Katotohanan lang ang sakit tinuran. Walang dilit iba kayong mapapaglingkuran ng tuwiran. Katapat ang dapat ninyong tuptin. Maliban ang Ama na maghahari sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu na tuwirang niloob niyang ibahagi sa anak na buktong na sa inyo ay inalay. Kaya't ang bawat isa kung magninilay, ganap magbubulay, magtatantong tuwiran, maabot ang kalooban ng Ama at matatanggap niya ang tunay na marapat. Walang dilit iba kundi ang Diyos Ama na tuwirang sa buhay ng tao ay mahalaga, pagkat siya ang tunay at wagas kung magmahal. Aking inuulat sa inyo hinahayag, pinatututuhanan ang aking mga aral na sa inyo'y binababa, sa inyo'y binabahagi. Hindi ganang tao ang siyang pinagmulan, kaya't kung tuwiran ninyong masasabuhay, sino kayo't ano ang sa inyo ay nag-alay. Kaya't ang mainam sang inyong kakamti, ang tuwirang galak, siyang sa inyo'y mananahan. Ang sa inyo'y masakit, huwag gawin sa kapwa nyo. Ang tuwirang pangalandakan ay ang Amang mapagmahal, at ang pawang kabutihan niyang angkop sa inyo ay nagawa nyo nang hindi dahil kayo, kundi dahil sa Kanya na niloob mangyari ito. Kaya't mapalad kang anak na totoo, tuwirang makakamtan mo ang marapat at magaganap. Sa'yo ang buhay ay kaloob, buhay na walang hanggan, na walang kamatayan, tunay na kalwalhatian, na walang katapusan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang inyong kagalakan, taglayin ninyo ang kaliwanagan. Nekaramanayana, nekaramanayana, nekaramanayana. Ay, buhay po ba ang Diyos? Sa inyo pong lahat, patnubay ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay taglayin nyo
sa inyong paghayong patungo sa mga tanan nyo. Kaligtasay kanting nyo, pagpapalay, maganap din.